emotional lang. Emotional. Basta yun na lang po. Na-reset sa January 19 ang arraignment at pre-trial ng kasong acts of lasciviousness at unjust vexation na isinampa ni Yasmin Curdy laban kay Baron Geisler. Ito'y makaraang hindi sumipot ang aktor sa Bukawi Municipal Court sa Bulacan nitong Miyerkules. Kasi hindi mari si Baron ngayon. Dapat nandito siya at gusto din niyang humarap dito. Kaya lang mayroon siyang engagement at ayaw siyang i-release ng kanyang director at ng kanyang producer. Gusto namin matapos ito kasi abala sa amin ito eh. At gusto nga ni Baron, mag-file pa kami ng petition sa certiorari sa mas mataas na hukuman kasi sa aming pananaw, yung information nito charging him of acts of lasciviousness, kulang ang mga allegations. Kasi yung acts of lasciviousness, parang hindi natuloy na rape yan eh. So pare-pareho halos ng rape at acts of lasciviousness ang mga elements. There must be force, violence, or intimidation. Yung akusasyon, walang nagbabanggit ng force, violence, or intimidation. Basta lang, gano'n, hinalikan o ano. Pwede namang halikan na hindi magiging krimen. Para sa akin ay isang victory ito. Tagumpay ito sapagkat ang nais nilang mangyari nung una ay wag na munang pasiputin si Ginoong Geisler hanggang yung apelan nila sa Regional Trial Court tungkol sa pag-deny ng kanilang motion to quash ay natatapos. Ngunit iginiit ko na hindi maaari yung ganon sapagkat wala naman sa batas na bagamat ikaw ay umapila, hindi na sisipot ang akusado upang i-arraign. Nangako siya sa hukuman na ihaharap na si Mr. Baron Geisler upang mag-plead na ng guilty or not guilty dito sa mga hinaharap niyang mga krimen. Laking perwisyo rin daw ito para kay Yasmin na abala sa kanyang pag-aaral sa Maynila. Siyempre, hassle po kasi syempre may klase din po ako. I mean, yung araw-araw din po yung klase ko. Tapos, sobrang nakaka-stress din po kasi examination week pa naman po next week. Tapos, dahil hindi siya dumating ngayon, ano yun eh, kasi pag may taping ka, pwede ka naman, di ba, magpaalam. Importante itong araw na to, lalo na korte. Kanina nga po, pinipilit kong hindi maluha. Kasi, oo nga, parang medyo emotional ka. kasi nung dumating po, pagod na pagod po ako, galing po akong school, and then, tapos ang dami ko po inaasikaso, tapos nung dumating po ako, parang yun na naman po, na-open na naman po yung topic regarding noon. So, Sila. Bumabalik daw sa alaala ni Yasmin ang nangyari pag nauungkat ang usapin sa korte. opo, lalo na pag kung ano-anong binibintang niya na parang hindi totoo, ganun, magawa ng storya, ba't ko gagawa ng storya? Wala naman akong, gimikera, hindi ganun yung dating kundi talagang nasaktan ako sa nangyari dahil parang wala naman daw siyang maalala, ganun. Every time na dumarating yung trial, nagiging emotional kasi naaalala ko isa-isa na nangyari nung araw na yun. Ang aking payo sa kanya ay magpakatatag siya at hindi namin maaring palampasin ito at ipaglalaban po namin ito hanggang kahit saan makarating. Yun lang, simpleng public apology na yun. Yung sorry lang rin sa mga fans ko. Kasi yung mga fans ko, family ko, church ko, nasaktan lahat sa ginawa niya. Humuhugot na lang daw si Yasmin ng lakas mula sa kanyang mga taga-suporta. Alam niyo, ilang beses po ako sumusuko. Pero ang dami po kasing nagsasabi sa akin na parang huwag ka mawala ng pag-asa, ganyan. Kaya pinagpapanalangin ko po talaga lagi. Pinagpapanata ko po na sana po maayos na po ito, masettle na po lahat. Ilang celebrities nag-react sa balitang nabago ang mga zodiac signs. Bakit? Hindi, abangan nyo yan mga kaibigan. Si paring Jano Gibbs may binitawang pangako sa kanyang pamilya at mga tagahanga. Alamin ang kwento. Susunod na. Bakit? Ayon
sa mga astronomers, nagbago raw ang alignment ng mga stars. Kaya nagkaroon din ng pagbabago sa mga zodiac signs. Ano ang reaksyon mo? A. Didma, sa orig pa rin ako. B. New zodiac sign? Why not? To vote, just type React Space A or B and send it to 467. At kung hindi ka pa nakapag-register, just type React Space on and send it to 467. O ano, i-X na!